Ano ka ba naman, Dodong? Ani Kabesa, para bentilador lang hindi mo pa maayos ay kanina ka pa dyan. Naiiling na wika ng matanda nang balikan niya si Dodong sa likod bahay upang tingnan ang pinakukumpuni nitong electric fan. Grabe talagang matanda talaga to. Bulong ni Dodong habang may nakapasak na yosi sa kanyang bibig. Anong sabi mo? Iluwa mo kasi yung sigarilyo mo, hindi yung daig mo pa yung tambutso ng barko sa lakas ng usok mo dito. Inalis ni Dodong ang yosi sa bibig at pinatay niya ang baga nito sa lupa. Ang sabi ko po, dapat pinapalitan nyo na tong ventilador nyo dahil nung panahon pa yata ni Rizal nyo huling pinaayos ito Mas matanda pa yata sa tatay ko to Ay damuho ka, Dodong. Huwag mong maliit tong ventilador ko at wala ka nang makikitang ganyan ngayon sa bayan. Subok ko na ang tibay niyan kaya nga dapat ayusin mo. Utos ng Kabesa. Kung subok nyo na pala ang tibay bakit nasira, pilosopong wika ni Dodong. Anong sabi mo? Lakasan mo nga, Ani Kabesa. Ang sabi ko po, mukhang kailangan ng palitan mga pyesa nito. At saan naman ako makakabili ng pyesa nito sa sobrang antigo nito baka sa museo pa ako sa Maynila makahanap. Ani Dodong habang panay kalikot sa ginagawang ventilador. Naiinip na lumapit ang matanda at yumuko sa ginagawa ni Dodong. Isinuot ni Kabesa ang kanyang makapal na salamin at mabas eyes ang tiningnan ang ginagawa ni Dodong. Dahil isang retired electrical engineer si Kabesa, itinuro nito kay Dodong ang dapat nitong gawin sa ventilador. Makalipas ang ilang saglit, isinaksak ni Dodong sa kuryente ang ventilador at nabigla siya nang gumana ang lumang electric fan. Grabing matandang ito, ang galing wika ng isip ni Dodong. Hay nako, Dodong. Kung bata-bata lang ako ako na mismo ang nagkumpuni dyan. Wika ng matanda. Paano, Kabesa, pwede na po ba akong makauwi at may gagawin pa ako sa bahay? Ani Dodong para siya'y makasingil na rin sa matanda. At ano namang gagawin mo sa bahay? Magluluto pa ako ng pagkain ko. At kailan ka pa nagluto? Dito ka na kumain at marami pa akong ipapagawa. Pero dumidilim na, Kabesa. Babalikan ko na lang bukas yung ibang ipagagawa nyo. Ano ngayon kung dumilim? Tapusin mo na ngayon ang pwede mong gawin dito at mahihirapan na naman ako sa kakahanap sa'yo bukas. Grabe naman talaga bulong ni Dodong sa sarili na walang magawa kundi ang sundin ang matanda. Wala lang siyang magawa dahil nakakautang siya kay Kabesa kapag kapos siya o mahina ang kita niya sa anihan. Lumabas ang matandang may bahay ni Kabesa, si Aling Tonya, nakaluto na ako ng hapunan. Wika nito kay Kabesa. Tamang-tama, sige at bigyan mo rin ng ulam natin si Hana. Hindi pa naman makakauwi ngayong gabi si Edward. Nagpantang ang tainga ni Dodong sa sinabi ni Kabesa. Iyon ang dahilan kung kaya't atit na siyang makaalis sa bahay ni Kabesa. Pupuntahan niya si Hana. Greg, apo, pumarain ka nga muna't may ipapakisuyo ako sa'yo. Sigaw ni Kabesa. Ilang saglit pa, lumabas ng bahay ang isang gwapo at matangkad na binata. Si Greg. Maganda ang morenong pangangatawan nito sa suot nitong sando at shorts. Hawak pa nito ang librong reviewer nito para sa nalalapit nitong board exam para sa kurso nitong civil engineer. Sa Maynila naninirahan si Greg kung saan din ito nag-aral. Nasa States na naninirahan ang magulang niya at solo lang siyang anak. Ang ama niya ay ang bunsong anak ni Kabesa. Nagbakasyon lamang ang binata kina Kabesa upang makapag-review ito ng mabuti bago ang exam nito sa makalawang buwan. Lo, ano po iyon? Magalang na wika ng gwapong binata. Dama ko ang tingin niya kay Dodong. Hindi niya gusto ang hilatsa ng asta nito. Mas matangkad siya ng ilang pulgada kay Dodong. Naalala mo yung itinuro ko sa iyong bahay nung isang araw na sabi ko mabait yung mag-asawang nakatira, Ani Kabesa? Yun pong maliit na bahay sa dulo malapit sa bukid? Oo, iyon nga. Gusto kong dalhan mo ng pagkain yung babaeng nakatira doon. Ang pangalan niya ay Hana. Muling bumalik ang may bahay ni Kabesa dala ang nakatikip na mangkok ng bagong lutong pagkaing ibibigay kay Hana. Ibinigay niya yun kay Greg. Magpakilala ka na lang na apo kakamo ni Kabesa. Wika ng may bahay ni Kabesa. Opo, tugon ng binata. Napatingin muli si Greg kay Dodong. Napansin niyang nakabusangot ito habang nakatingin sa kanya. O sige at dalhin mo na yan habang mainit pa. Ani Kabesa. Umalis si Greg at tinungo ang bahay ni Hana. Sinundan naman siya ng tingin ni Dodong. Huwag kang mag-alala at kakain ka na rin, Ani Kabesa kay Dodong. Kakamaw-kamot sa ulo na lang na naupo sa lamesa si Dodong habang naghihintay ng oras na makaalis na siya sa bahay ni Kabesa. Naglakad sa madilim na labas si Greg hawak ang nakatikip na ulam sa mangkok.
Napansin niyang madilim ng husto ang kalangitan kumpara sa tipikal na kalangitan sa gabi kung saan maraming bituin ang nagkikislapan sa langit. Nakalabas na siya sa malawak na bakod ni Kabesa nang kumidlat ang kalangitan, kasunod ay ang pagkulog nito. Andap na siyang bumalik upang kumuha ng payong kung kaya't minabuti na lamang ng binata na bilasan ng paglalakad. Malayo-layo pa ang bahay na pupuntahan niya at kailangan na niyang magmadali dahil ramdam niya ang napipintong pagbuhos ng ulan. Ang iniiwasan kasi ng binata ay ang paglakad sa maputik na daan na idudulot ng pag-ulan. Sa sandaling iyon, lumabas ng bahay si Hana nang mapansin ang biglang pagsama ng panahon sa gabing iyon. Tinungo niya ang mga alaga nilang kambing sa likod bahay. Nilagyan niya ng tolda ang lumang nipa na bubong ng kulungan ng mga ito mula sa nagbabadyang pagbuhos ng ulan. Medyo nahirapan ang magandang ginang sa pag-aayos ng tolda dahil bukod sa kinakailangan niyang samampas sa tuntungan doon ay madilim din sa lugar na iyon kapag gabi. Makalipas ang ilang minuto, naayos na rin ni Hana ang tolda sa bubong. Bumaba na ang ginang at naglakad pabalik sa kanyang kubo. Papasok na si Hana ng bahay nang may marinig siyang mga pagkahol ng aso. Isang anino ng lalaki ang nakita niyang palapit sa kanya. Nakasunod dito ang malaking aso ng kanilang kapitbahay na kahol ng kahol dito. Kinabahan si Hana sa pag-iisip na tila si Mang Dodong iyon. Pero biglang naisip ng ginang na malamang ay dayo ang lalaking iyon dahil kilala ng mga aso sa lugar nila si Dodong. Papasok na sana siya upang maisara niya agad ang pinto nang marinig niya ang nabiglang tinig ng lalaking iyon nang dambahin ito ng malaking aso. Mula sa pagkidlat ay lumiwanag ang paligid, dito na nakita ni Hana ang hitsura ng lalaki. Gwapo ito. Napaupo ang binata sa lupa nang dambahin ito ng aso. Binugaw ni Hana ang hayop. Tumakbo ang aso palayo nang kumuha ang ginang ng isang pamalo. Nasaktan ka ba, ani Hana? Okay lang ako. Tugon ng binata at maingat itong tumayo habang hawak ng isa niyang kamay ang mangkok. Ako nga pala yung apo ni Kabesa. Napag-utusan kasi ako ni Lolo na bigyan ka ng hapunan. Ganun ba? Apo ka pala ni Kabesa? Naku, pasensya ka na kanina ha. Natakot kasi ako kaya bigla na sana akong papasok kanina. Mag-isa lang kasi ako ngayon dito sa bahay. Ani Hana. Okay lang yon. Naiintindihan kita. Ako nga pala si Greg. Wika ng binata at muling nasal ayan ni Hana ang mukha ng lalaki sa muling pagkidlat ng kalangitan. Magsasalita sana ang batang ginang nang biglang kumulog. Kasunod niyon ay bumuhos ang malakas ang ulan. Napansin ni Hana na walang dalang payong si Greg. Nababasa na silang pareho sa tindi ng pagbuhos nito. Halika, pumasok ka muna sa loob at malakas masyado ang ulan. Ani Hana sa lalaki at agad niyang binuksan ang pinto at sila'y tumuloy. Pagkapasok nila, ibinigay ng lalaki ang mangkok kay Hana. Inilagay naman yun ng babae sa lane seat sa gitna ng mga upuan nilang kawayan na siya ring nagsisilbi nilang hapagkainan. Pinaupo roon ni Hana ang lalaking panauhin. Sa pag-upo nila ng magkaharap, napansin ng ginang na medyo natapunan ng sabaw ng pagkain ang suot na sando ni Greg. Nakakahiya naman sa'yo at natapunan ka pa ng sabaw. Nahihiyang wika ni Hana. Huwag mong alalahanin ito. Pag-uwi ko mamaya magpapalit na lang ako ng damit. Tugon ng lalaki. Dinig nilang dalawa ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Umaalingasaw sa labas ang maalimuom na singaw ng lupa habang bumubuhos dito ang ulan. Ang maalinsangang hangin naman ay unti-unting napapalitan ng malamig na klima. Saglit lang at ipagtitimpla muna kita ng kape. Ani Hana na nahihiya pa rin sa nangyari sa apo ng mabait nilang Kabesa. Tumayo ang ginang at tinungo ang maliit niyang kusina. Sa pagdaan niya sa nakasabit niyang dekwadrong salamin ay napansin ni Hana na bakat sa damit niyang binasa ng ulan ang malusog niyang dibdib na natatakpan lamang ng manipis na bra. Nakaramdam ng pagkaasiwa si Hana at minarapat na niyang magpalit muna ang kanyang suot. Ilang hakbang lang sa kinatatayuan niya, tinungo ni Hana ang lugar na nagsisilbing kwarto nila ni Edward. Wala iyong dibisyon, bagkus ay may tabing lamang iyon na kortina para mayroon pa ring privacy silang mag-asawa. Maayos na nakalagay sa isang gilid doon ang nakarolyong banig, kumot at mga unan. Isinara niya ang puting kortina na nagsisilbing tabing doon. Hinubad niya ang basa niyang damit. Tinanggal na rin niya ang suot niyang basang bra. Mula sa mga nakatupi niyang damit ay kinuha niya ang isang bra at duster. Biglang kumidlat ng malakas, kasunod ay ang nakakabinging pagkulog. Nabigla si Hana nang biglang mag-brown out. Nagdilim ang buong paligid maliban sa liwanag ng pagkidlat sa labas. Patuloy sa pagkidlat ang masungit na kalangitan. Tumatagos ang liwanag niyan sa gilid ng kisame kung saan nagbibihis si Hana, kung saan din hindi sinasadyang nabanaag ni Greg ang imahe ng kanyang kahuberan mula sa nagliliwanag na kortina doon.
Hindi iyon alam ni Hana mula sa kinaroroonan niya. Nabigla ang binata sa pangyayari, subalit pilit man niyang umiwas ng tingin sa itinatagong alindog ng magandang si Hana ay hindi niya magawa. Pilit man niyang ipikit ang kanyang mata ay walang kakurap-kurap siyang tumingin sa iniingatang alindog ni Hana habang tila nanunukso ang kidlat para maging makasalanan ng mga mata ng gwapong binata. At nagtagumpay nga ang kidlat. Sa sandaling iyon, pinagpala ni Greg ang mga mata niya sa lahat ng naisin nito sa walang kamalay-malay na si Hana habang hinuhubad naman ito ang nabasalin nitong panty. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Greg sa kortina. Namumukol sa shorts ng gwapong binata ang nagising nitong pagkalalaki. Sa paglapit ni Greg, nasagi ng isa niyang paa ang sandals ni Hana. Mabuti na lamang at hindi iyon narinig ni Hana dahil sa ingay ng pag-ulan. Saglit na damalang ang mga pagkidlat dahilan upang muling dumilim sa loob ng maliit na kabong iyon. Nahihirapang kapain ni Hana ang bagong tupi niyang mga panty sa mga nakatiklop nilang damit ni Edward. Napilitang kapain ng ginang ang flashlight na nakasabit malapit sa kanya. Nang mapahapyo ni Hana ay dagli niya iyong binuksan. Bahagyang kumukurap-kurap ang malamlam na ilaw ng flashlight dahil sa may kalumaan na nitong mga baterya. Isinabit niya iyon at iyon ang nagsilbing ilaw niya sa kanyang pagbibihis. Hindi na siya nahirapang dukutin sa mga nakatuping damit ang isa sa kanyang panty. May nakita namang maliit na butas si Greg sa kortina. Bahagya siyang yumukod at buong pananabik na sumilip sa butas na iyon. Pigil hininga niyang pinagmasdan ang hubad na katawan ng walang kamalay-malay na si Hana. Dito na niya nasal ayan ang malinaw ang iniingatang kahubero ng magandang ginang. Nag-aaluburuto na ngayon sa tindi ng pagnanasa ang pagkalalaki ni Greg. Hindi na kailangan pang utusan ng nag-iinit na binata ang isa niyang kamay, kusa na nitong inilabas sa shorts ang naninigas niyang malaking sandata. Nilero niya ang galit na galit niyang sandata habang init na init niyang sinisilip ang magandang si Hana. Nilero niya ng nilero ang kanyang matigas na sandata habang pinagsasawa ang kanyang mga mata sa nagbibihis na ginang. Sa tindi ng pagnanasa ni Greg ay agad sumirit ang tinitimpi niyang likido. Pumulandat ang dami niyon sa kawayang sahig. Humihingal na inayos ni Greg ang sarili at muli niyang ibinalik sa loob ng shorts ang naninigas pa rin niyang sandata. Huli na nang mapansin niya ang paghawi ni Hana ng kabilang bahagi ng kortina upang lumabas. Mabilis na kumilos si Greg upang muling bumalik sa upuan subalit huli na, hinawi ni Hana ang kortina sa harap ni Greg. Nagliwanag ang dakong iyon. Nagulat ang babae nang makita sa likod ng kortina si Greg. Nagkatinginan silang dalawa. Magpapalam na sana ako para umalis. Kalmadong wika ni Greg na ikinukubli ang pagkabigla. Ha? Umuulan pa sa labas. Magpatila ka muna saglit. Ani Hana na walang alam sa ginawa ng lalaki. Magre-review pa kasi ako. Nahiya si Hana dulot ng abalang dulot niya sa lalaki. Agad niyang kinuha ang isang nakasabit na payong. Muli siyang lumapit kay Greg upang iabot dito ang payong para gamitin ito pauwi. Sa paglapit niya sa lalaki ay natapakan niya ang katas ni Greg sa sahig. Nabigla si Hana nang siya ay madulas at mabitawan ng payong. Maagap namang sumaklolo si Greg at nahawakan niya ang ginang. Sa bilis ng pangyayari ay napakapit din si Hana sa binata. Nabigla silang pareho nang may sabay silang napuna, at naramdaman. Nakasapo ang isang kamay ni Greg sa puwitan ng ginang. Ang isang kamay naman niya ay nakahawak sa isang bundok nito. Ramdam niya roon ang kalusugan ng bundok ng magandang babae. Si Hana naman ay natigilan din nang maramdaman niya ang isang kamay niya na nakahawak sa naninigas na laman sa shorts ng gwapong binata. Ramdam doon ni Hana ang init ng naninigas na pagkakalaki ni Greg. Saglit silang natigilan. Agad din silang humulagpos sa pagkakadikit. Ramdam nilang dalawa ang kakaibang tensyon dahil sa nangyari. Sa kabila ng maingay na pag-ulan sa labas, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya si Hana na ang bumisag sa katahimikang iyon nang damputin niya ang payong sa sahig. Gamitin mo na tong payong para hindi ka mabasa ng ulan. Ani Hana na hindi makatingin ng direstyo sa lalaki. Salamat, tugon ni Greg nang abutin niya ang payong. Kapwa pa rin sila balot ng pagkabigla sa nangyari. Lumabas na ng maliit na kubo ang binata. Sinoong ni Greg ang malakas na buhos ng ulan gamit ang payong ni Hana. Sa loob ng bulsa ng kanyang shorts nakasuksok ang hinubad na panty ni Hana na maagap niyang hinayla sa sahig nang saglit na tumalikod ang magandang ginang sa pagbibihis. Mabilis niyang tinahak ang maputik na daan pauwi. Sa pagsapit ni Greg sa bakuran ni Kabesa ay nakasalubong niya si Mang Dodong na pinahiram ni Kabesa ng payong. Medyo natagalan kayata, malumanay pero halatang nag-iimbestigang wika ni Dodong kay Greg.
Bigla kasing bumuhos ang ulan kaya pinatuloy ako ni Hana. Naninimbang na tugon ni Greg. Napansin ni Dodong ang natapon na sabaw sa sando ng binata. Tumingin siya sa payong na hawak ni Greg. Pinahiram kanya ng payong, aniya. Oo, kay Hana ito. Ibabalik ko na lang bukas. Para hindi ka na maabala. Magpalat na tayo ngayon ng payong. Ako na ang magsusola sa kanya, total malapit lang naman sa lugar na iyon ang bahay ko. May paminilit na tonong wika ni Dodong. Saglit silang nagkatinginan. Walang kakurap-kurap na nakatingin ang mga mata ni Dodong kay Greg. Nagpalit sila ng payong at agad umalis si Dodong. Sinundan ni Greg ng tingin ng lalaki. Aaminin niya, tila nakakaramdam siya ng kakaiba sa ikilos ng lalaking iyon. Sinundan niya ng tingin si Dodong hanggang sa lamunin ng dilim ang anino nito sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan.